Kumusta mga kasaliksik? Sa gitna ng lumalalang tensyon sa Indo-Pacific, isang makasaysayang naval deployment ang kasalukuyang isinasagawa ng United Kingdom sa ilalim ng operasyong tinaguriang Operation Highmast, isang 8 buwang misyon na pinamumunuan ng HMS Prince of Wales, ang isa sa pinakabagong Queen Elizabeth-class aircraft carriers ng Royal Navy. Ang deployment na ito ay hindi lamang limitado sa presensya ng British forces. Isa itong multinational flotilla na kinabibilangan ng mga barko mula sa Canada, Norway, Spain at New Zealand. Lahat ay sama-samang maglalayag patungong karagatan ng Pilipinas bilang bahagi ng pagpapalakas ng Allied Maritime Presence sa rehiyon. Ang HMS Prince of Wales na siyang sentro ng operasyon ay may kakayahang magdala ng mga fighter jets, helicopters at command and control systems para sa malawakang maritime operations. Kasama nito sa flotilla ang HMS Dauntless, isang Type 45 destroyer na kilala sa advanced air defense capabilities, at ang HMS Richmond, isang Type 23 frigate na dalubhasa sa anti-submarine warfare. Mula sa Canada ay naroon ang HMS Ville de Quebec, isang Halifax-class frigate. Habang kinahatawan naman ng Norway ang HMS Roald Amundsen, isang Nansen-class vessel na may kombinasyon ng anti-air at anti-ship systems. Hindi rin nawawala ang logistical support sa deployment. Dalawang mahahalagang fleet oilers, ang RFA Tide mula sa UK at HMS Maud mula sa Norway, ang sasama rin upang matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon ng buong task force sa malalayong dagat. Hindi rin pahuhuli ang aspeto ng undersea warfare. Kasama sa komposisyon ng strike group ang isang Astute-class attack submarine, isang uri ng stealth submarine na may kakayahang magsagawa ng strike missions habang nananatiling hindi matukoy sa ilalim ng karagatan. Ang presensya ng submarinong ito ay nagpapalakas hindi lamang sa depensibong aspeto ng deployment, kundi pati na rin sa elemento ng strategic surprise at deterrence laban sa anumang potensyal na banta sa rehiyon. Bahagi rin ng operasyon ang pagpapakita ng buong lakas ng stealth aviation capability ng United Kingdom. 2 squadron ng F-35 Bravo Lightning II aircraft ang nakadeploy kasama ng HMS Prince of Wales. Ang 617 Squadron, mas kilala bilang the Dambusters, at ang bagong reformed na 809 Naval Air Squadron na tinaguriang the Immortals. Ang mga aircraft na ito ay 5th-generation stealth fighters na may vertical landing capabilities at advanced strike systems. Sa pamamagitan ng deployment na ito, inaasahang mararating ng Britain ang full operational capability ng kanilang stealth fleet, isang milestone sa kasaysayan ng Royal Navy. Sa kabuuan, mahigit 4,500 personnel mula sa iba't ibang allied nations ang bahagi ng task force na ito, mga sundalo, aviators, naval officers, engineers, logistics specialists, at iba pa. Ang laki at lawak ng deployment ay malinaw na indikasyon ng seryosong layunin nito. Ipakita sa buong mundo ang pagkakaisa ng mga bansang naninindigan para sa kalayaan sa paglalayag, rule-based international order, at seguridad sa karagatan ng Indo-Pacific. Sa harap ng mga patuloy na hamon sa maritime domain, lalo na sa West Philippine Sea, ang Operation Highmast ay simbolo ng kolektibong determinasyon ng mga kaalyado upang tumindig laban sa pananakot at panggigipit sa mga internasyonal na tubig. Bukod sa kanyang strategic at military dimensions, ang presensya ng strike group na ito ay may malalim ding simbolikong kahulugan. Isang paalala sa buong mundo na ang Indo-Pacific ay hindi isang bakuran ng iisang bansa lamang. Sa halip, ito ay isang malawak na rehiyon na may mahalagang papel sa kalakalan, seguridad at pandaigdigang kapayapaan. Sa pagdating ng HMS Prince of Wales at ng kanyang mga kaalyado sa karagatan ng Pilipinas, isang bagong yugto ng alyansa at pagkakaisa ang isinusulat. Isang yugtong nagsasabing ang Pilipinas ay hindi nag-iisa sa kanyang pagtatanggol sa soberanya at kalayaan sa paglalayag. Sa pagpapatuloy ng Operation Highmast, malinaw ang mga estratehikong layunin na isinusulong ng United Kingdom at ng mga kaalyado nito. Ang unang layunin ay ang formal na pagdedeklara ng full operational capability ng Queen Elizabeth-class aircraft carriers, mga modernong sasakyang pandagat
na may kakayahang magsagawa ng sabayang air, sea at undersea operations sa mga pinakamainit na bahagi ng mundo. Matapos ang tagumpay ng HMS Queen Elizabeth sa nakaraang deployment noong 2021, layuning ngayong maipakita ng HMS Prince of Wales na handa na ito para sa full-scale maritime combat and support roles sa kahit saang sulok ng mundo. Ikalawa sa layunin ng operasyon ay ang pagpapatatag ng seguridad sa ilalim ng NATO at mga kaalyado nito sa panahong humihigpit ang tensyon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Lalo na sa pagitan ng mga malalaking kapangyariang militar, mahalaga ang pagpapakita ng solidong pagkakaisa. Sa pamamagitan ng Operation Highmast, ipinapamalas ng mga bansang kabilang sa alyansa ang kanilang kolektibong kakayahan na magsagawa ng coordinated defense operation sa malalayong teritoryo sa ilalim ng iisang layunin, ang protektahan ang pandaigdigang kapayapaan at kaayusan. Ikatlong layunin ng deployment ay ang pagpapatibay ng international stability, partikular sa rehiyon ng Southeast Asia, kung saan lumalawak ang mga banta sa maritime domain. Ang Indo-Pacific, lalo na ang West Philippine Sea, ay itinuturing ngayong sentro ng strategic competition. Kaya naman, ang pagkakaroon ng matatag na presensya ng mga Western allies sa rehiyon ay hindi lamang pangontra sa agresyon, kundi isang konkretong pahayag ng suporta sa mga bansang naninindigan para sa rule-based international order. Ang ruta ng misyon ay sinadyang maging detalyado at mapanghamon. Magsisimula ito sa Mediterranean Sea kung saan inaasahang magsasagawa ng mga pagsasanay kasama ang Italian Cavour Carrier Strike Group. Mula rito, daraan sila sa Red Sea sa ilalim ng direktang utos ng NATO Command, isang mahalagang bahagi ng misyon upang tukuyin ang mga ruta ng critical maritime trade na kailangang protektahan. Sa kanilang paglalayag, posible ring mapadaan ang grupo malapit sa mga conflict zones, kabilang ang mga rehiyong may geopolitical tension na maaaring magbigay ng operational challenges at testing grounds para sa interoperability ng mga kaalyadong puwersa. Pagtungo sa silangang bahagi ng mundo, aabot sa Indo-Pacific ang buong strike group kung saan magsasanib puwersa sila sa Japan, Australia at mga kapwa kaalyado sa Southeast Asia gaya ng Pilipinas. Isa sa mga inaasahang highlight ng pagdating ng HMS Prince of Wales at ng buong Carrier Strike Group ay ang pagsasagawa ng Freedom of Navigation Operations o FONOPS. Mahalaga ang mga patrol na ito bilang pahayag ng paninindigan laban sa iligal na pag-aangkin sa mga internasyonal na katubigan at paglabag sa maritime law. Para sa Pilipinas, ito ay isang direktang pagpapakita ng suporta mula sa mga kaalyado sa usapin ng West Philippine Sea. Kasabay ng patrols ay ang mga joint military exercises na isasagawa kasama ang Philippine Navy at Philippine Air Force. Hindi lamang ito simpleng pagpapakita ng pagkakaibigan, kundi mahalagang oportunidad upang makapagbahaginan ng kakayahan, taktika at interoperability. Kabilang sa mga aktibidad ay mga disaster response drills na may layuning palakasin ang koordinasyon sa panahon ng sauna o krisis. Sa harap ng mga natural disasters na madalas tumama sa Pilipinas, ang ganitong pagsasanay ay makatutulong sa pagpapabuti ng humanitarian response capability ng parehong panig. Isang makasaysayang bahagi rin ng pagbisita ang pagkakaroon ng Combined Air Operations Training na isasagawa kasama ang mga F-35 Bravo Lightning II stealth fighters ng United Kingdom. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas na makikilahok ito sa isang coordinated air training exercise gamit ang 5th generation stealth aircraft. Bukod sa pagpapalawak ng tactical air knowledge ng ating mga piloto, ito rin ay simbolo ng pag-anat ng kakayahan ng Pilipinas sa larangan ng modern air combat readiness. Sa kabila ng mga advanced na kagamitan at high-level military drills, hindi nakakalimutan ng mga kaalyado ang mas mahalagang layunin, ang pagbabahagi ng kaalaman. Sa mga pangunahing elemento ng Operation Highmast ay ang tinatawag na knowledge exchange, kung saan ang mga eksperto mula sa Royal Navy ay inaasahang magtuturo ng kanilang natatanging karanasan sa larangan ng carrier strike operations, advanced maritime tactics, at ship-to-ship integration. Para sa mga Pilipinong mandaragat at aviators,
Ito ay oportunidad upang matutunan mula sa isa sa mga pinakamodernong navy sa mundo. Isang kaalaman na maaaring magamit para sa pagbuo ng mas matatag na lokal na maritime capability. Habang papalapit sa Pilipinas ang HMS Prince of Wales at ang buong Allied Task Force, hindi maikakailang lumalakas din ang simbolikong bigat ng misyon. Ito ay higit pa sa pagpapakitang militar. Isa itong pandaigdigang pahayag ng pagkakaisa, ng pagtutulungan at ng layuning hindi hayaang masupil ng kapangyarihan ang prinsipyo ng malayang paglalayag at respeto sa soberanya. Sa gitna ng komplikadong geopolitical landscape, ang Operation High Mast ay nananatiling paalala. Sa pagtatanggol sa kapayapaan, hindi kailanman nag-iisa ang Pilipinas. Habang papalapit ang makapangyarihang Carrier Strike Group na pinangungunahan ng HMS Prince of Wales sa karagatan ng Pilipinas, higit pa sa mga misyon militar ang inihahatid ng Operation High Mast. Isa sa mga tampok ng deployment ay ang mga nakataktang port visits sa mga pangunahing naval hubs ng bansa, kabilang ang Manila at Subic Bay. Sa mga pagbisitang ito, inaasahang magaganap ang serye ng cultural exchanges, leadership-level meetings, at mga aktibidad na layuning higit pang palalimin ang ugnayan ng Pilipinas sa mga bansang kaalyado sa depensa. Ang ganitong klase ng diplomatikong interaksyon ay hindi lamang pampublikong pagpapakita ng magandang ugnayan, kundi isang matibay na pundasyon para sa long-term strategic cooperation. Ang presensya ng naturang Allied Task Force ay nagpapadala ng malinaw at hindi malilimutang geopolitical message. Sa harap ng patuloy na pagtaas ng tensyon sa South China Sea, kung saan patuloy ang mga insidente ng panliligalig sa mga Pilipinong mangingisda, militarisasyon ng mga artificial islands, at pagtatangkang agawin ang mga karapatan ng mga bansang may legal na maritime entitlements, ipinapakita ng mga kaalyado na hindi sila bulag o pipi sa mga kaganapan sa rehiyon. Sa halip, malinaw ang mensahe, may kakayahan at kagustuhan ang international community sa pangunguna ng United Kingdom at mga NATO-allied na bansa na tumugon kung kinakailangan upang protektahan ang mga pinahahalagahang prinsipyo ng kalayaan at kaayusan sa karagatan. Sa konteksto ng West Philippine Sea, isa ang Operation High Mast sa mga pinakamatingkad na pagpapahayag ng suporta para sa freedom of navigation, isang prinsipyo na nagbibigay sa lahat ng bansa ng karapatang maglayag sa international waters nang hindi hinaharang o ginigipit ng sinumang estado. Gayun din, binibigyang diin ng deployment ang kahalagahan ng rules-based international order, partikular ang pagsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS. Sa gitna ng mga tangkang buwagin ang legal na balangkas na ito, ang presensya ng isang ganitong kalaking flotila sa paligid ng Pilipinas ay nagsisilbing konkretong paninindigan na ang batas internasyonal ay dapat igalang at sundin ng lahat. Para sa Pilipinas, ang ganitong uri ng deployment ay may napakalaking halaga. Sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa mga joint drills, knowledge exchanges at diplomatic engagements, unti-unting umuusbong ang bansa bilang isang mahalagang bahagi ng global defense networks. Ito ay higit pa sa pagiging tagatanggap ng tulong militar. Unti-unting ring kinikilala ang Pilipinas bilang strategic partner na may mahalagang papel sa regional stability. Kasabay ng modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, lalo na sa larangan ng maritime surveillance, air defense at amphibious capability, mas lumalalim ang ugnayan ng Pilipinas sa mga bansang may parehong adhikain ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Sa katunayan, hindi maikakailang ang deployment na ito ay hindi lamang pagpapakita ng puwersa. Ito ay isang anyo ng strategic reassurance, isang mensahe ng kumpiyansa sa mga kaalyado at ng babala sa mga aktor na nais sirain ang balanse sa rehiyon. Sa panahon ng mataas na geopolitical uncertainty, mahalaga ang presensiya ng mga bansang may malinaw na paninindigan at may kakayahang ipatupad ang kanilang mga prinsipyo. Ang pagkakasa ng Operation High Mast sa Indo-Pacific ay nagsisilbing konkretong hakbang para tiyaking hindi iiwan ng global community ang mga bansang nasa harap ng banta at presyon. Habang masusing minomonitor ng buong mundo ang paggalaw ng Allied Carrier Strike Group, hindi maikakailang tumataas din ang geopolitical profile ng Pilipinas. Sa mga darating na linggo, habang dumarating ang mga barko sa ating mga pantalan, habang nagsasagawa ng mga pagsasanay kasama ang ating mga sundalo at piloto,
At habang ang ating mga lider ay nakikipagpulong sa mga counterparts mula sa Europa at iba pang kaalyado, unti-unting tumitibay ang imahe ng bansa bilang isang aktibong aktor sa regional balance of power. Hindi na lamang tayo basta inaapakan. Tayo ngayon ay isang bansa na may boses, may kakayahan at may mga kaalyadong handang makinig at tumindig kasama natin. Sa huli, ang Operation Highmast ay higit pa sa isang naval deployment. Isa itong diplomatic, strategic at symbolic na sandata ng pagkakaisa at kolektibong depensa. Sa bawat paglayag ng HMS Prince of Wales, sa bawat alon ng dagat na binabaybay ng mga kasamang barko mula sa Canada, Norway, Spain at New Zealand, hatid nila ang isang malinaw na mensahe na sa panahong ang mga alon ng pagbabanta ay lumalaki, may mga bansang handang tumindig sa tabi ng Pilipinas. At sa ganitong pagkakaisa, mas nagiging posible ang isang Indo-Pacific na malaya, bukas at ligtas para sa lahat.